G, well, ito sigurado ko, karamihan sa inyo, hindi ninyo napapansin o hindi ninyo napapakinabangan itong moment na ito. Kasi G, sa oras na magkupal o magpakita ng hindi magandang kaugalian yung babae mo, sa totoo lang, kung ma-handle mo lang yan ng tama, yung sitwasyon na iyan ay magiging pabor sa iyo. Okay? Sa totoo lang, para sa akin, hindi yan talaga sakit ng ulo. Okay? Dahil sa oras na magganyan ang babae mo at ma-handle mo yan ng tama, yung moment na iyan ay pwedeng maging gintong moment para sa iyo o isang moment na kung saan ay talaga namang mape-pleasure o magiging maligaya ka. Okay? Dahil sa oras na gawin ng babae mo sa iyo yan, yung awayin ka o kaya maging makulit, maging pasaway o may gawing isang bagay na hindi mo gusto, okay? Then sa moment na iyan, ang pwedeng mangyari ay pwede mo itong i-reverse, okay? O gamitin sa advantage mo. Okay, ngayon ito ang tanong, paano mo gagawin yan? Okay, let's say yung babae mo ay sobrang agresibo, sobrang selosa, sobrang kupal ng ugali, inaaway ka, kung ano-ano mga sinasabi sa iyo, okay? Then, ang bagay na pwede mong gawin sa moment na iyan, kung gusto mong gamitin yung sitwasyon na iyan para pang disiplina at pang pleasure sa sarili mo, ay walang iba kundi manahimik ka lang muna, okay? Hayaan mo lang muna siya magsalita, wag na wag ka munang magsasalita, wag mo munang didisiplinahin at lalo nang wag na wag mong papatulan para awayin. Kahit na hindi maganda yung sinasabi niyang salita o hindi mo gusto yung sinasabi niya, then hayaan mo lang siya. Again, ito ay isa lang sa mga game na pwede ninyong gamitin. Hindi ko naman sinasabi na ito lang yung pwede nyong gawin kapag kaganyan yung babae nyo. May mga times, didisiplinahin mo na kaagad yan. May mga times, sasagutin mo na kaagad yan para manahimik siya. Okay, like for example, kung ang ingay-ingay na ng bibig, tas kung ano-ano mga pinagsasabi sa iyo na hindi mo na gusto yung sinasabi, pwede mong sabihin sa kanya na kapag hindi ka tumigil dyan, papalabasin kita ng bahay. O kaya pagka hindi ka tumigil dyan, kahit kailan hindi na tayo magkikita pa ulit. O sabihin natin kapag hindi mo binago yung ugali mo na ganyan, bagay na hindi ko gusto, maniwala ka sa akin, ako ang lalayo sa iyo. Okay? Kung pwede mo na siyang disiplinahin sa moment na yon, okay? O pahintuin siya sa moment na yon, which is actually isa lang din sa mga game na pwede mong i-apply kapag ka nagkukupal o ganyan na nga yung ugali ng babae mo. Pero kung ang gusto mo ay yung may halong pleasure, yung may halong sarap, yung may halong chupa chops, di ba? Yung may halong panglololipop ng babae, okay? Habang ginaganyan kanya, yung tipong papasayahin kanya at papasarapin kanya after niya gawin yung kakupalan niya. Din ang gawin mo ay yung ganito, okay? Kapag ka nagkukupal siya, kung ano-ano yung mga bagay na mga pinagsasabi niya, okay? Kung ano-ano yung mga bagay na ginagawa niya na hindi mo gusto, okay? Sa mga moment na iyon, ang gawin mo nga lang ay manahimik ka lang, okay? Tumahimik ka lang, hayaan mo siyang matapos at hayaan mo siya na lumapit sa iyo. Okay? Maging nonchalant ka lang. Okay? Maging wala ka lang pake o wala kang emosyon o wala kang reaksyon dun sa bagay na ginagawa niya sa iyo sa mga moment na yon. Hayaan mo siyang maramdaman niya yung pakiramdam ng pagiging weird. Okay? Na parang maninibago siya o magugulat siya na bakit hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-a-against, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagre-react, wala kang pakailam sa sinasabi niya, hindi ka tinatablan, matter of fact, pinapabayaan mo nga lang siyang maggaganon o magsalita o gumawa ng mga bagay na hindi tama. Okay, hayaan mo siya mawirdoan. Hayaan mo siyang biglang dumating yung time na parang mapaisip siya na, teka muna, parang mali na yung ginagawa ko Na parang, teka muna, hindi kaya nagmumukha na akong cheap, hindi kaya nagmumukha na akong salbahe o hindi kaya sobra na yung ginagawa ko, o baka naman kaya iwanan na ako neto, o matauhan to, o mapuno, o baka may gawin to sa akin na hindi ko magugustuhan. Like for example, baka biglang maghanap to ng ibang babae dahil nga may iba tong mga nakaka-date, baka mamaya sipain na ako neto sa roster niya, o kaya ibang babae na ang imit nito. Okay, so
hayaan mo siyang umabot sa ganong klaseng punto. Okay? Basta manahimik ka lang. Kahit na gaano pa katagal yung bunganga niya na nagtatatalak o nagsasalta dyan, manahimik ka lang. Pero wag kang yuyuko at wag mo ipapakita sa kanya na tinatablan ka. Tahimik ka lang. Tapos gawin mo lang yung mga ginagawa mo, tapusin mo yung mga ginagawa mo, o unahin mo yung mga bagay na gusto mong unahin, tapos hayaan mo lang siya na magsalita. Ngayon, pag umabot na nga sa punto na napansin na niya na parang mali na yung ginagawa niya, o sobra na siya sa ginagawa niya, o sabihin natin tumahimik na at kumalma na yung emosyon ng babae, dahil paiba-iba naman ang emosyon ng babae talaga, di ba? So, maaaring galit ngayon, maya-maya, hindi na. Okay, so, kung magagawa mo ito ng tama, okay, nang mananahimik ka lang, hayaan mo lang siyang magsalita. Kung magagawa mo ito ng tama at makuha natin ng tama yung emosyon na gusto nating makuha sa kanya. By the way, mga G, make sure na habang nagtatatalak siya o may ginagawa siyang hindi maganda sa iyo, pera lang doon sa sasaktan kanya ng physical, okay? Let's say, verbal lang naman, okay? Habang ginagawa niya yon, make sure, G, na yung body language mo ay magstay as masculine, okay? Magiging masculine, lalaking-lalaki pa rin yung nonchalant ka tapos masculine, okay? Naka-poise ka pa rin, kumbaga hindi ka talaga tinatablan nung salita niya, kasi at the same time, shit test na rin yun. Tinitingnan niya kung tatablan ka dun sa mga sinasabi niya. Maaring sinasadya niya o kaya maaring hindi niya sinasadya, pero dahil nga kung anumang reaksyon na may papakita mo dun, ayun yung papasok sa utak niya. So, kung ano yung may kita niya doon, then kung tama yun, maaaring pumasa ka. Kung mali yun, babagsak ka. Kaya, kailangan maging parang bato ka lang. Wala kang pakailan. Be stoic. Okay, dahil alam mo naman ang babae, di ba? Ganyan mo talaga female nature. Emotional. Tapos, isip bata, di ba? Tapos, sabihin nating bara-bara mag-decision, di ba? Hindi logical. So, hayaan mo lang siya, di ba? Hayaan mo lang, dumaldal lang muna siya. Pero again, wag mong gagawin ito palagi. Wag mong hayaan na mangyari ito palagi, kasi baka mamaya magkaroon naman ng idea yung babae sa iyo na pwede niyang gawin sa iyo ito palagi, o makita niya na beta ka, na parang payag siya na lagi kong bastusin. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, isa lang to sa game na pwede mong gamitin. Minsan pwede mo tong gamitin, pero not all the time. Okay? Hindi sa lahat ng oras. Alright? Ano siya? Case-to-case basis. O kaya sabihin natin, depende sa init ng katawan o nararamdaman mo. Okay, kung gusto mo ngayon gamitin ito, then go ahead. Okay, so, daldal siyang daldal. Galit na galit siya. Kung ano mga pinagsasabi sa'yo dahil nagsiselos, o kaya dahil wala kang oras sa kanya. O kaya sabihin natin dahil hindi niya naririnig na nag-I love you ka sa kanya. Di ba? O kaya dahil di mo siya pinaprioritize. Okay? Galit na galit, daldal ng daldal, tahimik ka lang. Tapos masculine lang, okay? Gawa ka ng mga masculine na bagay. Kung maganda katawan mo, tanggalin mo yung shirt mo. Tapos gawin mo yung mga bagay na ibang pwede mong gawin. Mag-cellphone ka o manood ka, okay? Basta i-ignore mo siya. Huwag mo siyang pansinin hanggang sa matapos yung emotions niya. Yung drama at yung emotional turmoil niya, okay? Ngayon, pag natapos na yun, yung daldal niya o yung pagsabog ng emotions niya, hayaan mo siya na lumapit sa iyo. Okay? Kapag ka lumapit na siya sa iyo at nag-sorry na, okay? O kaya sabihin nating may ginawang bagay na alam mong bumabawi na sa iyo, like lumalambing na, tumatabi na, o kaya nilutuan ka ng pagkain, o bigla kang inasikaso o inalagaan, okay? Pag may ginawa na siya na ganyan, yung pakiramdam mo ay parang nakikipagbati na sa iyo, lumalapit na sa iyo, then ang gawin mo sa kanya ay ganito, okay? Ang gawin mo sa kanya, kausapin mo siya ng ganito. Sabi mo, sa susunod ayoko na uulitin mo yung bagay na iyan sa akin. Hindi ko gusto na ginagawa sa akin ng babae ko yan. Dahil sa susunod na gawin mo ulit sa akin yan, yun na yung huling beses na gagawin mo sa akin yun. Dahil again, hindi ko gusto na ginagawa sa akin ng babae yan. Kung ayaw mong baguhin yung ugali mo, okay lang sa akin yun. Ganyan ka talaga eh. Ayaw kong maging rason kung bakit nape-pressure ka na magbago ng ugali mo. Gusto ko manatili kang ikaw kung sino ka. Pero kung gusto mo na makasama ako, o gusto mo na maging maayos tayo, then gusto kong malaman mo na ayaw ko ng babae na ganyan yung ugali. Tapos sabi mo, halika nga dito. Tapos kunin mo yung ulo niya, tapos i-ano mo doon papunta sa ano mo. Just in case lang,
na ano na, sabihin nating galit na o nakatayo na si paring George, okay? Si paring George. Kung nakatayo na si paring George mo, then pwede mong kunin yung ulo niya tapos i-dive mo doon papunta sa dala-dala mong talong o lollipop na ipapachupa-chups mo sa kanya. Okay? Sa moment na iyon. Okay, shoutout YouTube. Nag-iingatan tayo. Pero, yun yung point ko. Okay, sabihin mo sa kanya yung line na yun. Tapos pagkatapos mo sabihin yun sa kanya, kunin mo yung ulo niya, tapos i-dive mo siya doon sa ano mo. Okay? Wala nang salita pa. Pero kung sakaling magsalita muna siya, patapusin mo siya after nung salita niya, tapos kunin mo yung ulo niya, tapos i-dive mo doon sa ano. Okay? I-dive mo, maniwala ka sa akin. Kung papalagman yan, konti lang. Okay? Pero maniwala ka sa akin, pag i-denive mo yan dyan, most of the time. Okay? Kung tama yung ginawa mo, tama yung naset mo na mood, okay? Then, hindi yan papalag. Maniwala ka sa akin, isusubo at isusubo niya yan ng buo. Maniwala ka sa akin, isa pang pwedeng gawin yan na posibleng mangyari, lalo na kung nagigame mo ito ng tama at minsan ka na nag-pullback sa kanya, okay? Isa nga pwedeng gawin yan ay yung sabihin nating dilaan niya yung butas ng donut mo sa likod, okay? Pati yun, pwede niyang anuhin yun, sabihin nating paglaruan ng dila niya yung donut mo na dala-dala na may butas sa likod, okay? Alam mo na yun, yung butas sa likod mo na donut, okay? Pati yun, maniwala kayo sa akin, pati yun laro-laruin niya gamit ang kanyang di ba? Nang dahil nga sa sobrang konsensya, sobrang sabihin nating panliliit o hiya sa mga bagay na ginawa niya sa iyo kanina. Kasi nakita niya ikaw wala ka naman pakialam, hindi mo siya ginantihan, hindi ka nag-react, okay, nagpakita ka ng class, ng maturity, tapos nagpakita siya ng pagiging childish at pagiging squatter niya, di ba? Tapos ito pa maganda niyan. Sa moment na yun, ang taas ng emotions niya dahil nga sa galit niya o asar niya sa iyo. Okay, so dahil na-boost niya lahat yun, so ngayon exhausted na siya. Tapos yung pakiramdam niya pa ay kakaiba na dahil nga kinakausap mo na siya. So parang may konsensya na parang nahihiya, na natatakot, na of course nanliliit siya ngayon. So ngayon, kung ganun yung pakiramdam niya at mataas yung tingin niya sa'yo, tapos nag-uusap na kayo, so ibig sabihin positive na ulit yung pakiramdam niya, medyo kahit paano sumasaya na siya, tapos wala na yung mabigat na pakiramdam niya kanina, tapos nahihiya pa siya sa'yo ngayon, tapos ang taas ng tingin niya sa'yo, then ibig sabihin tama na yung sitwasyon para may mangyari sa inyong dalawa, okay? At galingan niya. Maniwala kayo sa akin, sa moment na iyan, dahil lang beses ko na ito nagawa, sa moment na iyan, gagalingan talaga ng babae. Hindi lang dahil gusto niyang galingan para sa iyo, kundi dahil sa nararamdaman niya. Okay, dahil sa moment na iyan, yung pakiramdam na mayroon siya ay sobrang sarap o sobrang ligaya. Dahil nga parang ang nangyari ay nag-roller coaster kayo nun. Una, positive kasi nagkita kayo. Una, negative kasi hindi pa kayo nagkikita dahil di siya ang priority mo. Hindi ka nagme-message, hindi ka nagko-call, hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya binavalidate, di ba? Hindi ka nagpapaka-beta mail sa kanya, hindi ka nagsisimp, okay? So, negative. Tapos, pagkita ninyo, positive. Tapos, nagwala siya, nagalit siya, inaway ka niya, negative. Tapos, bigla mamaya-maya, since siya yung lumapit, siya yung sumabmit. Tapos, kinausap mo naman na siya. Then, another positive yun. Lalo na kapag itinuloy-tuloy ninyo ito sa something na alam mo na, okay? Na pwedeng mangyari sa inyo sa kwarto ng kayo lang dalawa. Okay? So, pag tinuloy-tuloy mo yan doon, of course, dahil sa sarap ng pakiramdam nun, para siyang makeup ex di ba? Yung parang after ninyo mag-away, may mangyayari yung gano'n. So, yun yung pakiramdam nun. Sobrang init nun. Lumalawa ang kama sa gano'n. Okay? So, pag nagwala siya, huwag mong patulan, manahimik ka lang, hayaan mo siyang lumapit. Pag lumapit siya sa'yo at may ginawang isang bagay na parang nakikipagbati na, kahit hindi pa sabihin yung sorry, then ang gawin mo ay kunin mo yung ulo niya, tapos isubo mo yung baon-baon mong malaking lollipop, okay, na ipapachupa-chups mo sa kanya, okay, i-ano mo sa kanya yun, isubo mo sa kanya ng direkta, ng buong buo, lalo na kapag nakatayo na at super saiyan na, yung muscle na siya, galit-galit na yung ugat, di ba? Yun ang isubo mo sa kanya, kasi totoo lang, sa moment na yan,
walang ibang pinaka mag-i-enjoy dyan kundi ikaw. Okay? Pero siya din, mag-i-enjoy din siya for sure. Kasi nga, sarap ng pakiramdam niyan para sa babae. Okay? Pero dahil nga, mag-i-enjoy yung babae at masasarapan yung babae dito sa ganitong klaseng sitwasyon nang hindi ka nag-e-effort, nang hindi mo siya kailangan painitin ng todo, pero kailangan pa rin mag-effort ka pa rin pagdating sa pagpapainit. Yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, play. Okay, alam niyo na. Anong number doon? Code yun, okay? So, gamitin mo muna yun pagpapainit. Okay, alam niyo na yun paano gawin yun. So, may mga video na ako tungkol dyan. Hindi ko na-discuss dito, okay? So, yeah, may mga gagawin ka pa rin ganun. Pero, of course, sa moment na yon, ang pinakamainit ay yung emosyon ng babae, yung feelings niya, yung nararamdaman niya. Dahil siya nga yung giname mo, di ba? So ngayon, kung masasarapan yung babae ng todo sa ginagawa ninyo, syempre, mas gagalingan niya. Okay? So kung mas gagalingan niya, ang pinaka may malaking pakinabang dito o makakakuha ng benepisyo dito ay walang iba kundi ikaw, di ba? Kaya ang sabi ko, mula chupa chups hanggang pagdila ng donut o butas ng donut, aabutin kayo doon. Okay? Tapos kapag ka nag-helicopter yan, pumunta sa ibabaw ng mundo mo, yung ikot o yung sarap na ipaparamdam niya sa'yo ay kakaiba. Wild night, kumbaga. Okay? So, mas engaged ngayon yung emotions niya. Okay? So, ganun lang i-handle yung BS ng babae, yung pagdadrama niya. Okay? May times kailangan mong disiplinahin ka agad, pero may times kung gusto mong gamitin to, lalo lang kung magkaharap kayo at ang tagal nyo hindi nagkita, tapos gusto mo ng masarap na performance, then gamitin mo itong blessing na ito. Dahil sa totoo lang, blessing yun. Para sa akin, blessing kapag mainit ang ulo ng babae. Para sa akin, blessing kapag nagtatampo o nagwawala yung babae. Kasi ibig sabihin nun, kaya siya nagkakaganon, mataas yung emosyon niya para sa akin. Okay? Kaya pagka nagkakaganon siya, hayaan ko lang siya, tapos di ko papatulan. Kapag tapos na yun, at lumapit na siya, then isusubo ko na ang chupa chups ko sa kanya.